Hindi itong video na kung saan ay ating napanood tungkol kay dating Pangulong Duterte, na kung nagsasalita rito si Mike Defensor. At mukhang talagang nagagalaitis siya ng galit na galit siya dahil sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. At nakalap ko itong video na ito, kaya't mukhang mas maganda ito panoorin po natin para malaman natin kung ano yung mga sinasabi dito ni Mike Defensor. Talagang medyo kakaiba ang kanyang mga pananalita at talagang kahit ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi siya nagdalawang isip magsalita ng against kay Bongbong Marcos, ang ating kasalukuyang Pangulo. Medyo nakakabahala yung mga ganitong sitwasyon, pero hindi natin masisisi kung may mga mali sa sistemang nangyayari. Kaya't itong ilang mga leader natin ng gobyerno ay hindi na siguro makapagpigil sa kanilang sarili at inilalabas nila yung kanilang mga saloobin. So itong video tuloy-tuloy lang po nating panoorin at pakinggan natin itong inihayag ni Mike Defensor. Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Kung may kaso at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas? Itong nakaupong Pangulo natin, hindi naman natin kinikilalang bayani. Pinakulong ang isang napakagaling na leader at pamamatay sa dayuang bansa. Makikilala siya hindi lamang sa isang presidente na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traitor sa kanyang sariling bansa, traitor sa Pilipino. Nagulat ako nung sinabi ng mga sundalo. Hindi ko po alam ang kwento. Ngayon ko lang naaninagan at ngayon lang din nalaman ng pamilya Duterte ang nangyari sa kanilang ama. Isipin po ninyo, 2017, umalis na tayo sa ICC. Lumabas tayo sa ICC. Sinimulan ang investigasyon kay Duterte 2023. Halos 5-6 na taon nang nawala na siya sa posisyon at wala na tayo sa ICC. Ano ang ginawa nila? Ang sabi ng mga sundalo, nagdadala po kami ng pera. Kami ang sumusundo, kami ang nagsisecure, at kami rin, ito ho ang pinakamasama, ang nagdadala ng witness. Doon kami sa lugar, sa bahay ni Saldico, sa Raffles, Makati, at pumupunta rin kami sa Midas Hotel. Dinadala ang mga witness laban kay Pangulong Duterte. Ang ibig sabihin, umpisa pa lang, ginawa na ng kwento, ginawa na ng investigasyon para talagang makulong at madampot ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi independent, hindi patas, nagagawa ka ng investigasyon kung hindi nagdala ka mismo na magtuturo kay Pangulong Duterte. Di ba ho, ang kwento nila, $2 million nag-deliver po kami. Nagdi-deliver kami ng pera kay Senator Trillanes. Siya ang nagdadala ng witness sa Midas at doon sa Raffles. Kailan ka naman nakakita na yung tao walang krimen, kukuha ka ng mga testigo, idudugtong-dugtong mo ang storya para ano? Para matanggal at madampot ang Pangulong Duterte, alisin siya sa Pilipinas, dalhin sa malayo at doon litisin ang kanyang pagkakasala.
o ang kanyang krimen na kanilang sinasabi. Pero mga kasama, katulad ng sinabi ni Atty. Garcia, ang ICC ang pinakahuli na korte na pupuntahan ng bawat bansa. Pag gumagala ang korte, merong gobyerno, hindi mo kailangan ilabas kung sino man, maging Pilipino o anuman ang kanyang nasyonalidad. Dito pa sa atin, gumagala ba ang korte? May hukom ba tayo? May Korte Suprema ba? Alam niyo mga kasama, si Pangulong Erap nagkaroon ng kaso. Dito nilitis sa Pilipinas. Ikinulong dyan po sa veterans. Nang panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon din siya ng kaso. Alam niyo, yung kay Erap, 4 billion pesos. Yung Pangulong GMA, 50 million pesos. Ikinulong sa veterans. Dito nilitis si Erap na convict, pinarton ni Gloria Macapagal Arroyo. Si GMA, absuelto at lumabas sa kulungan sa veterans. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Kung may kaso at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas? Alam nyo, huwag naman sana mangyari ang Pangulo ay mawala. 81 taong gulang na siya. Huwag naman sana na talagang manghina na ang Pangulong Duterte. Marami ho siyang kaibigan. Nakasama ko rin po siya sa Kongreso. Manong June Esperon kasama siya. Ang sinasabi, baka ang ikasama ng kalusugan ng Pangulong Duterte ay wala siyang makausap. Dahil ang taong yan, parating gusto daw maraming kasama, maraming kakwentuhan, maraming kalokohan, kabiruan. Ngayon o, mag-isa. Kumakain mag-isa, walang alalay, at mahina na ang Pangulong Duterte. At akin pong naalala sa ating kasaysayan, si Aguinaldo, isang napakagaling na bayani, kinikilala ng ating bansa. Pero dahil sa kasaysayan natin, na ipinapatay niya si Bonifacio, hanggang ngayon hindi siya mapatawad ng kasaysayan. Eh itong nakaupong Pangulo natin, hindi naman natin kinikilalang bayani. Pinakulong ang isang napakagaling na leader at mamamatay sa dayuang bansa. Makikilala siya hindi lamang sa isang presidente na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traitor sa kanyang sariling bansa. Traitor sa Pilipino. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte?